Hi there! Isa ka bang active Pag-ibig member na hanggang ngayon ay wala pa ring Loyalty Card Plus kagaya nito? Kung oo, para sa iyo ang video na to, ibibigay ko sa iyo lahat ng benefits na makukuha mo sa pagkakaroon ng Loyalty Card Plus, pati na rin yung dalawang paraan kung paano ka makakakuha nito. Umpisa na po natin. Ang unang benefit ay kapag meron kang Loyalty Card Plus, makaka-avail ka ng mga discounts and rewards na maaari mong gamitin sa pagbili ng halimbawa groceries, pagbayad ng tuition fees, pagbayad ng hospital bills, or even pagbili ng gasolina at iba pa. Sa tulong yan ng more than 350 partner establishments ng Pag-ibig nationwide. Lalagay ko na lang sa screenshot yung ilan sa mga companies na affiliated sa Pag-ibig para may idea ka. Pangalawang benefit ay magagamit mo ang Loyalty Card Plus mo bilang isang cash card kung saan pwede mong matanggap ang Pag-ibig short-term loan proceeds mo kung meron ka, pati na rin pagtanggap ng MP2 dividends mo at iba pang benefits. Ako po, isa sa mga main reasons kung bakit ako kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus ay dahil kapag magmamature na yung MP2 dividends po, gusto ko na matanggap ko siya dito sa cash card na meron ako. So, meron akong AUB na nakakabit dito sa card na to. Okay, so cash card na rin siya. Sobrang ganda. Must try talaga kasi parang meron ka ng valid ID, meron ka pang cash card. Ngayon, ang pangatlong benefit naman na makukuha natin ay pwede mo itong gamitin bilang debit card kung saan pwede mo magamit ito sa pagbili ng mga necessities mo sa loob ng bahay. For example, kasi meron silang mga partner stores nationwide. So, kung ikaw mahilig ka mag-online shopping, then pwede mong gamitin yung card na to as your debit card as long as merong funds na available doon, ha? Okay, now ang fourth and last benefit na para sa akin isa sa pinaka-importanting benefit ay ito rin ang pinakamabilis na paraan para makagawa ka ng virtual Pag-ibig account kung saan pwede mong makita kung magkano na ang total amount ng Pag-ibig regular savings at MP2 savings mo kung meron ka man, pati na rin ang mga interest na nakuha mo. So, pwede mo rin makita dito ang mga loan records mo. Mas convenient to kumpara sa pupunta ka pa at pipila sa mismong Pag-ibig branch. So, nung nalaman ko na mabuview ko yung MP2 hulog ko, pati na rin yung regular savings ko sa Pag-ibig, kumuha agad ako nitong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kasi, 'di ba, hassle yung pupunta ka pa sa Pag-ibig branch, sayang yung time and yung pamasahe na rin, pati na rin yung effort mong pumunta doon. So, kung ikaw ay kagaya ko rin na mas gustong online na lang tingnan or online na lang ang transactions, then kumuha ka na ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ngayon, paano ka naman makakakuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus? As I said kanina, merong dalawang paraan kung paano mangyayari yon. Pero bago ang lahat, kailangan isa kang active Pag-ibig member na merong at least isang buwan na monthly contribution sa nakalipas na 6 na buwan mula nung nag-open ka ng account. Kasi kapag meron ka ng account or Pag-ibig mid number for example, pero wala ka pang hulog, then hindi pa pwede. Kailangan meron kang kahit isang hulog lang sa nakalipas na 6 na buwan. Then qualified ka na agad kumuha ng Loyalty Card Plus. So, ito na nga yung number 1 na paraan. So, ito yung tinatawag na employer-arranged employment. So, for example, ikaw ay currently employed sa private organization, pwedeng ang current employer mo ang mag-arrange ng enrollment para magkaroon ka ng Loyalty Card Plus. I think usually meron silang connection sa Pag-ibig directly. Pangalawa naman ay ang branch enrollment. So, ito yung ginawa ko. Pwede kang pumunta sa Pag-ibig branch, kahit sa ang branch ha, na madlapit sa'yo. Magdala ka lang ng isang valid ID, ipa-xerox mo to kung wala kang pang pa-xerox or walang photocopier sa inyo, then pwede namang magpa-xerox doon. I think 2 pesos lang naman. Magdala ka ng 125 pesos dahil yun yung payment sa card at magsuot ng disenteng damit dahil pipicturean po tayo doon and I think lifetime na itong or I think 10 years yung validity, I'm not sure lang.
So, make sure na disente yung pananamit natin and also, make sure na agahan yung pumunta, lalong-lalo na kung sa mall kayo pupunta kasi I believe first 100 lang yung ina-accommodate nila. Nakadalawang beses akong punta doon kasi sa unang punta ko, 9:00 yon, ubos na yung slot. So, the following day, I believe, pumunta ulit ako as early as 7 o'clock in the morning. Nandun na ako kasi bukas na sila at pumila na agad ako. Ang dami na agad ng nakapila. I think number 78 ako noon. So, the earlier, the better. Yung boss ko nga sabi sa akin nung pumunta siya at kumuha ng loyalty card plus sa lugar nila sa Valenzuela, sabi niya 4 a.m. pa lang daw nandun na siya at pang 38 na siya doon. So, imagine, 4:00 na madaling araw pumipila sila. So, swerte ka kung konti yung pila doon sa lugar ninyo. Yan lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Take care. Bye!